pari ng Katoliko katulad ng Agustino, Franciscano, Dominicano at marami pang iba. Sa Europa, nabuo ang Friars o Priory. Territories ng Vatican, taon 900 hanggang year 1100 AD at COCE. Sa kadahilan ng mga emperor pa noon pa nabuo ang Friars o Priory. Friars o Priory. Sanhi noong mga sinaunang panahon, ang papasin na lamang ito nang pumasok na ang buwan ng Oktubre. Ang mga namumuno ng ating kapanahonan sa ngayon, year 303, taon tayo ngayon ng Imperyo ng Roma, na bagamat mayroon na itong Greek version noon bago hanggang year 1100. Year 303, taon tayo ngayon ng 2024. Nangyari ito ng taon 303 AD o CE. Ipinatutupad niya at ng kanyang sariling mga bishops ni Constantine dahil na sila pa ang siyang may hawak pa nito noon bago pa ang papacy. Taon 303 AD o CE. Ang Christianity ang official religion ng Rome at pagkalipas ng 30 pang taon, taon 306 AD CE, ay naging official religion naman ito ng buong imperyo ng Roma. At bagamat hinati nga ng emperor ng Roma into Eastern and Western Rome ang polytheism na si Emperor Diocletian bago kay Constantine taon 284 hanggang 305. Sinundan siya ni Constantine na bagamat bumagsak ang western part nito sa Germany o Alemanya, ang katawagan ng mga katutubong German o may lahing German. Bumagsak nga ang western mula sa malawak na imperyo nito. Bumagsak sa Germany ng taon 455 hanggang 476 AD CE sa ating kapanahunan. Sa kadahilanan, nagkaroon ng korupsyon at mga sakit na endemic at epidemic at climate changes, higit sa lahat ng salakayin sila ng tagalabas ang mga barbarians. Subalit, ang Eastern Rome naman ay lalo pang naging malakas at yumaman pa ng mga daan taon at tumagal pa ng pananakop at namayagpag din. Subalit, sa hindi inaasahan, bumagsak naman din ito sa Ottoman Empire from Turkey. Tinawag na Ottoman ang mga mananakop na ito dahil ang founder nito ay si Osman I. Nang bumagsak ang western na bahagi ng Rome, kasabay naman na lumaya ang Espanya sa pananakop ng Roma na mahigit 600 taon silang nasakop nito. Nakalaya mula sa pananakop ng Roma ang Espanya noong taon 460 AD CE, kasalukuyan niyang bumagsak ang western part ng Rome. Kung kaya, nang pumasok naman ang mga Espanyol dito sa Pilipinas, mayroon na silang sariling imperyo ang Espanya. Tinawag nga itong Imperyo ng Espanya. Ang Imperyong Espanyol, bago pa ito naging isding malawak na mananakop sa buong mundo at naging unang pandaigdigang imperyo sa kasaysayan ng mundo, ang Espanya ang sentro ng isa sa unang imperyong kolonyal na tumagal ito hanggang ika-19th century o 1900 AD CE. Hindi rin katakataka na ang Pilipinas ay nasakop nga nila mula ng taon 1565 hanggang 1898 na umabot ng 377 na taon na pasailalim sa pananakop ng mga Kastila. Paano nga ba nagsimula ang Kristyanismo sa ating bansa?
either Catholic or Protestant Christianity. Nang dumaong ang barko ng marinong eksplorador na Portuguese o katutubong Portugal na nagmula pa sa katimugang bahagi ng Europa na katabi ay Espanya sa may bahaging silangan, Hilaga o Northeast, kung saan lulan si Ferdinand Magellan, ang Kapitan General, dumaong sa isla ng Humunhon sa may Diwan, probinsya ng Samar na matatagpuan sa timog silangan, ibaba na bahagi ng Tacloban, Leyte, taon 1521, buwan ng Marso 17, 1521. Kung saan pinangalanan ni Roy Lopez de Villalobos ang bansa natin ng Islas Pilipinas. Si Ferdinand Magellan gumamit ng alalay na kanya ding interpreter upang maunawaan ang mga katutubo. Ang pangalan ay si Enrique na nagmula pa sa Sumatra na marunong din ng salitang Malay. Pagkatapos ng mahigit 10 araw mula sa isla ng Humunhon, si Magellan ay pumalaot muli at dumating sa isla ng Limasawa na tumaon naman ito ng March 28, 1521. Dumating sa isla ng Limasawa, bandang kanluran West kasama ang kanyang 400 na raan sundalo marino, kung saan ginanap ang unang Easter Mass ng Catholic Christian sa bansa. Na bagamat dating Portuguese at di kalaunan ay naging manlalayag ng Espanya at kinumisyon ng hari ng Espanya na si Charles I ay may mission na idiskubre ang ruta sa karagatan pakanluran patungo ng Moluccas at upang makipagpalitan ng mga pampalasa o spices na naging mahalaga noong panahon at kasama na din ang pagpapalaganap ng Kristyanismo. Ay naisilang nga sa Pilipinas ang Catholic Christianity. Dinaluhan ng ruler ng Limasawa. Ang salitang Limasawa ay nagmula sa legion ng chief na namumuno na si Raha Colombo na may 5 asawa na ibig sabihin sa kanilang pamamaraan ng pananalita ay 5 asawa na ibig sabihin na 5 asawa o 5 wives. At naging ganun na nga ang pangalan ng lugar hanggang sa ngayon. At upang makita ang unang cruise na itinayo doon, ay kailangan mong umakyat ng 450 steps patungong itaas ng hill. At may nakasulat na Magellan Cross na may sukat na 11 feet tall. At sa bungad pa lamang, bago pa umakyat ay mababasa ang The First Cross Monument, Sunday, 31st March 1521. 3 araw pagkadating niya sa Limasawa ay ginanap ang first na misa ng Catholic Christian religion. Kasabay ang pagtanim ng unang cross na ito na sumisimbolo ng pagtatanim din ng reliyon. At unang misa na ang pinagmulan ng lahat nito ay buhat sa Roma, kung saan nasakop nga ng 600 mahigit na taon ang Espanya at Portugal at marami pang ibang bansa. Kung kaya, anuman ang paraan gamit ni Constantine ay ganun din ang sinundan ng mga mananakop ng Espanya. At marami pang ibang mga bansa ang kanilang nasakop. Ang tinaguriang First Mass ay dinaluhan ng hari ng Masua, na kung tawagin ay sa ngayon ay Limasawa. At ang kapatid ng Raha, si Raha Siego ng Botuan. Na-convert ang 2 leader na ito at pagkatapos sa Limasawa, tumuloy si Magellan sa Cebu o Cebu. Naglayag nga muli si Magellan at nakarating siya sa Cebu noong April 7, 1521. 10 araw bago pa mag-1 buwan mula nang dumating siya sa Pilipinas ay naratingan niya ang Cebu. Sa tulong ng mga tauhan ni Raha Colombo ng Limasawa, ang Cebu ay pinamumunuan naman ng kanilang kalyadong si Raha Humabon at ang kanyang reyna si Juana. At kasama ng kanilang mga tauhan silang dalawa
ay nabautismuhan ng pagiging Kristyanismo o ng Catholic. Kasama pa ang 800 at naging kapanalig ng Kristyanismo. Nagtagumpay nga si Magellan sa tulong ng kanyang interpreter na si Enrique sa pangumbinsi gamit ng panghihikaya ni Magellan na sila nga ay mga kaibigan at hindi mga kaaway na ngayon dumating sa kanilang harapan. Subalit, panandali ang kapanatagan at tila sa kanilang akala ay maipag-asang tuloy-tuloy na tagumpay, ngunit tila hindi umayon sa kanila ang magandang kapalaran na inasang mangyari ni Magellan. Dahil 1 buwan at 10 araw lamang pala siya tatagal sa Pilipinas. 1 buwan at 10 araw pala lang siya tatagal sa Pilipinas. Si Magellan narating niya Cebu ng April 7, 1521 at sumunod na araw ay April 8 naganap ang Sandugo o Blood Compact sa Cebu, pagitan ni na Haring Humabon. Ang Blood Compact ay ginagawa bilang silyo ng mga kasunduan pagitan ng dalawang partido tulad ng mga hari na kanila na kasunduan at ng hari ng Espanya. Ngunit hindi lang isang bisis ito naganap ang sandugo, kundi sa bawat mga dato o mga raha o hari na kanilang nakakasundo tulad ng Samar o Bohol at iba pang lugar, sila ay nagkakaroon ng ganitong gawain na sandugo. Pagkalipas ng 20 araw mula dumating si Magellan sa Cebu, tumuloy siya sa hari ng Mactan kay Lapu-Lapu. Ngunit nasabak sa labanan na siya namang ikinamatay ni Magellan. May dati ng alitan ang hari ng Cebu na si Haring Humabon kay Dato Lapu-Lapu ng Mactan. Sa pag-asang magtagumpay na kumbinsihin ng hari ng Mactan na si Lapu-Lapu na sumailalim ito sa hari ng Espanya, tinanggihan ni Lapu-Lapu. Si Lapu-Lapu ay may matibay na paninindigan at mariin niyang tinanggihan ng alok ni Magellan na bibigyan niya si Lapu-Lapu ng natatanging pagkilala at magandang posisyon, subalit kapalit nito ay pagtatatag ng pamahalaang Kastila sa kanyang nasasakupan. Dahil layunin niya ni Magellan na pati ang buong Pilipinas ay sakupin. Idinagdag pa ni Magellan na maaring ang kinin niya ni Lapu-Lapu pati ang mga lupang pag-aari ng mga Nitibo, partikular ang mga kamag-anak nito, kung susundin lamang niya ang alok nito. Tinanggihan ni Lapu-Lapu ang mga alok na ito ni Magellan na labis namang ikinagalit ni Magellan at nagbunga pa ito ng hindi pagkakaunawaan. Ang hari ng Espanya, si Haring Charles I, ang nagkomisyon sa kay Magellan upang itayo ang kolonyalismo ng Espanya para sa Islas Pilipinas. Hating gabi ng April 26, 1521, 1 buwan at 10 araw mula ng kanyang pagdating sa Pilipinas, si Magellan bumuo ng planong paglusob sa kaharian ng Mactan. Ngunit nagapi ito ng pwersa ni Lapu-Lapu. Ang labanan sa pwersa ni Lapu-Lapu at Magellan sa bahagi ng baybaying dagat ng Mactan, Cebu, ang pumatay kay Magellan sa pamamagitan ng paggamit ng mga palaso o aro na may lason kasama ang kanyang mga sundalo noong April 27, 1521 at namatay ang mga ito maliban lamang sa kanyang interpreter na si Enrique. Pagkalipas ng 5 buwan, pagkamatay ni Magellan, bumalik sa Espanya ang natira niyang mga 18 crew lulan sa barkong Victoria pauwi ng Spain at humarap sa Emperor ng Spain. Pagkatapos ng 40 na taon o mahigit pa, 4 na bisis na iba't ibang orden ng mga praile at ng naunang 6 ang dumating na kasama si Miguel Lopez de Legazpi na appointed din naman ni Haring Philip II. Ang ilan sa mga naunang dumating na orden na sinundan ng iba't iba pang maraming orden at walang tigil na pagpapadala ng mga praile sa bansang Pilipinas hanggang sa taon 1898.
kung saan nagwakas ang pananakop ng Kastila sa ating bansa mula taon 1521 hanggang 1898. Sa kadahilanan, pumasok na ang Amerika at nagkaroon ng Spanish-American War. Ang pananakop ng Kastila ay tumagal ng 4th century o 377 years AD-C. Ang unang mga praile dumating upang ipagpatuloy ang sinimula ni Magellan. Dumating after 44 years mula nang siya ay namatay taon 1521. Dumating sa Pilipinas, particular sa Cebu, ang unang 6 na mga praile na sinundan ng marami pang iba pa ay sina Andres de Ordanita, Martin de Rada, Diego de Herrera, Andres de Aguirre, Lorenzo Miniz, Pedro de Gamboa. Nadestino ang mga ito sa iba't ibang lugar pati na sa iba pang dumating upang tuluyang masakop ang Pilipinas mula Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan ang mataong lugar nandoon sila na-assign. Si Miguel Lopez de Legazpi ang unang gobernador ng Pilipinas sa ilalim ng Spanish colony. Subalit, ang pamunuan ay laging nagmumula sa Espanya at ang mga naging katuwang niya ay mga praile na bagamat sa religion lamang sila dapat nakatuon upang palawaking pa ito, di kalaon na naging katuwang na rin sila sa pamamalakad. Sanhi ng kumukunti ang tinatawag na encomienda. Marami sa mga encomienda ay import galing ng Espanya. Ang encomienda ay sistema ng paggawa ng mga Kastila na ginagantimpalaan ang mga mananakop ng paggawa mula sa partikular na sakop ng mga pangkat na di-Kristiyano. Kung kaya, upang maging kalugod-lugod ang mga nagpapasunod ng encomienda sa hari ng Espanya at naririgaluhan pa ito kahit paman mga pang-abuso na sa karapatan ng mga nitibong Pilipino at ang ibang encomienda ay malulupit katulad na lamang ng iba ay ito ang ginagawa sa pilitan o persahang pagpatrabaho sa lupa na mismo pag-aari ng mga nitibong Pilipino at minsan kanila pa itong tinutorture at mga pinapatay kung sila ay tumangging sundin ng utos, hindi sundin ng utos. Wala namang kapangyarihan politikal ang opisyal ng encomienda. Subalit, narito ang ilan pa sa kanyang matungkulin na inilagay ng hari ng Espanya sa kanila dito sa Pilipinas. Iorganisa ang kolonya at turuan ng doktrinang Katoliko ang mga katutubong Pilipino. Subalit, nang lumaon, ito ang naging dahilan ng pangmamalabis at pangabuso sa kanilang mga karapatan. Ito rin ang naging hudyat upang samsamin ang mga lupain mula sa mga Pilipino at magpataw ng mataas na buwis na siya namang nagbunsod ng pang-alipin sa mga Pilipino ang sinaunang opisyal ng encomienda. Ay binibigyan ng hari ng Espanya ng mga magagandang privileges o mga pribileyo. Nagawaran ito bilang isang pribileyong panghabang buhay. Ngunit nang lumaon ay maring manahin na sa pamamagitan niya ng kautusan ng hari na dinideklara para sa isang opisyal na encomienda. At pinalawig pa ito para sa 2 termino. Ibig sabihin, kung ikaw ay isang opisyal ng encomienda, ay kasali ang anak at pati pa ang inapo. Inapo ay magiging opisyal. Sa paglipas ng panahon, kumunti ang bilang ng encomienda. Opisyal ng mga encomienda dahil sa pagkamatay ng mga opisyal ng encomienda na ang iba ay bumalik na sa Espanya habang ang iba ay sinuli ito sa pamalaan ang kanilang mga nasasakupan. Hanggang sa dumating ang taon 1650, ayon sa kasaysayan ng Pilipinas, kumunti na lalo at may 241 na pribadong encomienda na lamang ang natitira. At pagkalipas uli ng 200 years ay may 11 na lamang itong natitira na pinamamalaan ng anak at inapo ng mga opisyal ng encomienda. Nabagamat tungkulin din ng mga opisyal ng encomienda ang isuporta ang mga indigenous people na iniutos ng hari ng Espanya, subalit hindi maiwasan ang marami din sa mga encomienda
ang naging malupit dahil ang marami sa mga Pilipino ay hindi sinasahuran, ngunit pinaasang protektado sila sa mga sinumang maring mangharas sa laban sa kanila at may oportunidad na makonvert sa Christianity at pag-aralin din ng libre sa pamalaan sa ilalim ng suporta na galing din ng Espanya. May 3 klase enkomyanda na nagpapatupad. Ito ay ang The Royal Encomienda na para sa maglilingkod na para sa hari ang lahat na kanyang mga layunin. Ang pangalawa, ang Ecclesiastical Encomiendas ay para maglingkod sa mga simbahan. Ang pangatlo, private, para sa mga individual. Ang mga ito ay kinupya din mula sa Roman Empire. Na bagamat wala na sila sa ilalim ng Roma, nanatili naman sa kanila ang sistemang kanilang nakasnayan. Kung kaya tila bagang sa Roma ang pamamaraan na sa katauhan ng Espanya ay ang narito sa Pilipinas na pinatutupad naman ng Espanyol. Si Alejandro Miguel Lopez de Legazpi ang pinakaunang enkomyenda sa Pilipinas. Pagkatapos ng ilang panahon na itatag naman ang hasyenda, ang sistemang gamit na pinatutupad para naman ito sa makalikom ng kita at sa politikang layunin na pinamumunuan ng Espanyol. Ang namumuno naman dito ay ang mga mayayaman na tapat sa hari ng Espanya. Ang sistema nila ay ang lupain ng mga indigenous o Filipino ay binibigay sa mayayaman upang ito ay pagyamanin sa pagsasaka at ang mga manggagawang Pilipino ang siyang naging alipin. Subalit nang magkaroon ng kalayaan ang mga Pilipino, 83% ay napasailalim ito ng reform program ng gobyerno. Sa paglawak ng pananakop ng Espanya, ay kasabay ang Christianity ng Spain ay umabot na humigit kumulang 90% mula sa population 103 million na Pilipino ay na-convert sa kanila ng Catholic Christianity. Na bagamat nauna na ang Islam, Hinduism at Buddhism, dahil ang strategy ng Espanyol ay sakupin ang pamahalaan sa pamagitan ng pulo-pulo at kasabay ang pagpapairal ng reliyon na ayon pa kay Constantine ay mas madaling magawang magkaisa ang mga tao sa paggamit ng reliyon. At nakita ito ni Constantine na ang ganitong pamamaraan ay naging matagumpay nga ayon sa kanyang paniniwala at karanasan. Ang malaking tanong ngayon ay ang ating reliyon ba ay nagbibigay pagbabago sa ating mga buhay? Dahil ito ang layunin ng Amang Yahweh sa lahat ng buong sanlibutan. Sapagkat kung hindi mabibigo ang lahat na umaasa sa kanyang pagbabalik upang gawin ang pagsundo dahil ang susunod na era ay paghahari ng mga taong hindi kumikilala ng kadakilaan ng Mesiyas at tinatawag din itong matinding kapigatian na hindi pa kailanman nangyari noon at hindi na rin mauulit pang nangyari ito pag ito'y naganap na. Nakakasiguro ba tayo sa ating panampalataya? Ngayon, sa kanino natin inilalagak ang ating mga pananampalataya? Dahil ang pananampalataya na kinakailangan at hinahanap sa atin ng Biblia o ng ating Mesiyas ay ang pananampalatayang hindi mula sa turo ng tao, kundi ang mula sa turo ng Yahweh at salita niya. Ang ating pagtiwalaan ang salita ni Yahweh kung saan ito itinuturo ang kanyang sinusundan dahil ang tamang panampalataya ay dapat may salita. At higit sa lahat, ang tayo ay may pagkukusang loob sundin at hindi tinutulak pa ng ating mga leaders o ng ating ministers na kusang loob na gawin ang maitinuturo sa atin na mula sa Biblia. Ang Roma, Kapitulo 10, narito ay babasahin para sa atin ni Sister Nora. Roma 10, verse 17, busa ang pagtuo, naghatag sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati nagikan sa pulong ni sa Mesiyas. Hanggang sa susunod pumuli, antabayanan po natin ang pangalawang bahagi ng pag-usapan natin.
shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael chai. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael chai. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael chai. Ang JNJ Paintball Park ay bukas na para sa lahat na naghahanap ng pasyalan at the same time gustong libangan. Narito ang ilan sa kanilang mga services: family reunion, barkadahan party, may swimming pool, ang mga may gustong mag-outing, baril-barilan, hindi totoong bala kundi paintball sa mga nag-aaral ng kursong criminology. Ito ay bagay sa inyong pag-insayo o panglabis pang mapunlad sa pamamagitan ng pagsasanay ng pagtatarget ng subject. Business hours po nila ay nagsisimula ng 10 to 5 p.m. May Facebook po ang J&J Paintball Park. I-search nyo lamang po ito. Ang J&J ay pag-ari ng RLJ. Hebenu shalom, shalom, shalom aleichem. Shalu shalom Yerushalayim, shalu shalom Yerushalayim, shalu shalom Yerushalayim, shalu shalom Yerushalayim, shalu shalom, shalu shalom, shalu shalom, shalu shalom Yerushalayim. Pedí por la paz de Jerusalén, pedí por la paz de Jerusalén, pedí por la paz de Jerusalén, Jerusalén por siempre viva en paz. Shalom, 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 Yerushalayim. Shalom, 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 shalom. Narito na naman pumili tayo sa pangalawang bahagi ng ating programa, ang pag-usapan natin. Pag-usapan po natin ang 50 na sinyales na tayo na narito na sa panahon na kung tawagin ay end times o mga huling panahon. Na bagamat wala pa tayo sa end of the end times, subalit ang ating panahon ay nasa bungad nito ng patungo ng tinatawag ng Biblia na matinding kapigatian. Bagamat ang bungad ngayon ay tinatawag itong malumanay, ngunit masaklap na kahirapan. Tinatawag din itong huling hudyat ng mabuting balita. Huling hudyat. Kung tinatawag itong huling hudyat ng mabuting balita, ibig sabihin, wala nang mabuting balita na kasunod. Kaya po, ito ang mga panahon na inyong pakinggan ang lahat ng mga mangangaral ng mga salita niya. Kung sa tingin mo, hindi ka nakukumbinsi sa mga salita ng Biblia o mga aral upang ikaw ay mamuhay na may kabanalan, kailangan pilitin mo ang iyong sarili sapagkat ito ang huli at tamang panahon upang ito ay talakayin pungli mula pa noon hanggang sa ngayon na narito na po tayo sa mga huling araw at tinawag na huling hudyat ng mabuting balita na mababasa sa Revelation chapter 6 verse 1 and 2. Ang puting kabayo na sinasabi ng Revelation chapter 6 verse 1 and 2 ay tinatawag din itong mabuting balita na kung saan
ay ikakalat para sa huling hudyat. Panghuli, sapagkat sa third era ay wala ng Biblia. Wala na ring mga ngaral. Kung mayroon man, maaari ang mga maiiwan sa pagdagit o rapture o pag-agaw na sinasabi sa 1 Thessalonica chapter 4 verses 15 up to 17 na paulit-ulit na natin sinasabi. Huwag mong hayaan na dumating ang oras na wala ng Biblia, wala ng mga ngaral. Mabuti. Kung may iwan, wag naman sana ng mga ngaral, no? Wag naman sana, no? Na makasama sila sa pangalawang pagbabalik. Pero kung magkataon na may maiiwan, swerte o blessed kayo. Kung ikaw ay madikit sa kanya, bagamat siya ay maiiwan, siya pa rin ay mga ngaral. Pero hindi na ganito. Wala na ka ng Bible kasi sabi, ang tanging dala niya ay kung ano lang ang naka-record sa kanyang memory. Dahil wala ng Bible. Kung makapag-bit-bit man siyang Bible, maganda. No? Kasi isang lugar lang ang sinabing lahat ay pumunta. Kung nasa syudad ka, pupunta ka sa bundok. Yung bundok na hindi yung naaabot ng 5G Kasi pag naabot ka rin ng 5G, ay matutuntun ka. Hindi ka rin pwede pausok. O yung pag napunta ka na ng bundok, hindi rin pwede yung magsasaing ka kaya yung usok matitrace ng radar. Di ba? Yun yung mga panahon na sinasabi sa Matthew chapter 4 verses 1 up to 31. Kung inyong babasahin ng Biblia, panahon na nga. Yung hindi ka sanay na magbasa ng Bible, yung hindi ka sanay makinig ng mga pangaral, ng mga lingkod, ng mahal ni Yeshua, ng ating Mesiyas, hindi ka sanay na ayaw mo sa pandinig mo, parang naalibadbaran. Huwag mong gagawin ngayon dahil ito na ang huling pagbibigay ng mga aral na ito. Panahon ito na mga huling araw na kung saan na ipangangaral para sa huling hudyat ang mabuting balita. Nakikita na natin itong 50 na mga signs na atin ngayong tatalakayin. Ang 50 na ito, ang una, ang the signs of nature sa Lucas, Kapitulo 21, verse 12 at Matthew, chapter 24, verse 8. Malalakas na paglindol, tagutom at mga salot. Maririnig ng mga giyera, mga balitang giyera. Nangyayari ito sa ngayon. Naitalakay na natin kung paano nagsimula ang alitan ng mga malalaking bansa. Natalakay natin, ito ay patungkol sa silent o Cold War na isa din na sinasabi sa Revelation chapter 6 verse 1 and 2. Ang Cold War na sinimulan kahit pa noon pa man, may Cold War din sa ating kapanahunan ngayon. Ang walang iba ay ang alitan sa malaking bansa patungkol sa microchips. Yung bang pag wala naman talaga tayo. Pilipinas lang tayo. Pero nagkakaroon tayo sa pamamagitan ng mga tulong. Dahil yung mga tumutulong sa atin, dahil tayo ay member ng UN o United Nations, if I'm not mistaken, merong 193 na nations na member ng UN. Nabawasan. Hindi ko lang alam kung sa 193 ay nabawasan na nga ng 10 kung saan ang BRICS na pinamumunuan ng Russia, what we call this Brazil, na pinamunuan ng Russia, China, yung BRICS, yung BRICS, no? Yung Brazil, Russia,
India, China, at South Africa na ngayon nadagdagan pa sila ng 10 uli. Isa nga tinarget ng Saudi Arabia na mapasama sa BRICS pero umayaw ito. Kaya sa ngayon, 10 pa lamang sila. Noong January sila nag-start. Naging 10 sila, from 5 naging 10 sila. Hindi natin dapat hindi tayo kampante kahit sa ating sa ating lugar ngayon, sa South China Sea, no? Sa ating karagatan ay hindi malikot ang balita dahil nakatatlong bully nang ginawa. Hindi naman yata bully kundi naharang ang ating mga marino, no? Na naghahatid ng mga pagkain sa ating teritoryo. Hindi naman ito palalampasin ng ating mga kaalyadong bansa ang mga ganitong mga pangyayari. Dahil nga tayo ay member ng UN, hindi tayo basta-bastang salakayin ng kahit sinong bansa dahil ang ating kaalyado ang siyang tatayo na gagawa ng mga bagay upang tayo ay tulungan. Pero higit sa lahat, hindi yan ang ating inaasahan, kundi umaasa tayo sa lakas ng ating dakilang Yahweh, ang ating mahal na Mesiyas na siyang magliligtas sa ating bansa. Na hindi po natin alam kahit nga ngayon ang programa nila ay sila yung nakakabatid. Kasi kung talo sila, no, yung mga bansa na ito, na mga laban sa Amerika, kung talo man sila sa microchips, mayroon naman silang mga paraan. Ang tinutukoy ko ay ang danger ng nuclear weapon. Kasi hindi ito na ito kumbaga sa chips, talo sila, gagawa sila ng ibang paraan. Kaya lamang ang ating panalangin sa ating araw-araw ay isama natin ang ating bansa. Isama natin na dahil mayroon pa siyang gagawin sa bansa natin. Alam ko mayroon pa siyang programa na hindi pa nagsisimula pa lang. Ang 15 na ito na signs of nature ang una at ang pangalawa ay the sign of the society na 2 Timothy chapter 3 verse 1 and 4. Maring kayo na ang magbuklat ng inyong mga Biblia. Bibigay ko ang mga verses ng the sign of society, number 2. Number 3, nagaganap na ito. Number 3, ang spiritual signs, 2 Timothy chapter 4:34. Na natalakay ko dito kasi kahit sa ating mga kaisipan, tataniman na tayo ng hindi na galing sa Bible. Kaya maingat tayo na yung ating mga pinapanood, no, na hindi natin makalimutan ang mga turo sa atin sa Biblia. No? That's number 4, the signs of the world politics. Ito na nga yung nabanggit ko na pagsasama-sama, pagsasanib-sanib ng mga bansa. Panglima, the science of technology. Ito na yung kinukwento ko na ang microchips, no? The science of technology, microchips na kung saan nabanggit ko na dito at tapos na po yan sa ating tinalakay. Pati na nga yung yung mga apartment ngayon, hindi na pataas ang ginagawa, kundi pailalim, no? Ang may-ari ng Facebook at ang iba pang mga billionaire dyan, tatayo na ng pailalim. Naghahanda para sa nuclear yan Nuclear yan, pinaghahandaan yan. Kaya pailalim ang kanilang mga ginagawang building. Kasi poison yan Pag naamoy natin yan, poison yan, nakakapantay yan. Ang usok niyan, ang amoy niyan, pag nalanghap, ay nakakamatay yan. The signs of Israel and to the world, no? The signs of Israel, alam na natin na nandiyan na, nagkakaroon na ng problema ang Israel. The signs of Israel sa kanilang
kapayapaan, medyo kakalog, at ang layunin nila ngayon ay maitayo ang third temple, which is yan ang pinaka sinyalis na makikita natin na kapag yan naitayo at may pumasok nga dyan, paulit-ulit kong sinasabi, no, na babaguhin ang mga gagawin nila dyan. Ibig sabihin, tapos ng rapture. No? Ang nasa panglima tayong praise, tapos influence of humanism, no? Na ang ibig sabihin, influence of humanism, no? Sa 2 Timothy, basahin natin. 2 Timothy chapter 3 verse 2. 2 Timothy chapter 2 verse 3 to 4. 3 to 4. 2 Timothy 3. 3. Chapter 3 verse 2. Chapter 3 verse 2. 2 Timothy chapter 3 verse 2. 2 Timothy verse 3. Chapter 3 verse 2. Verse 2. Ang mga huling araw, verse 3, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon na kaguluhan. Verse 2, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, lalo na mapagmahitaas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at napastangan sa Yahweh. Verse 3, sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habang mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili. Sa pangwalo na signs, no, nasa pangwalo na tayo na signs, ay ang tinatawag na yung masama tatawagin mabuti, no. Nakita mo masama pala yung ginawa niya, pero ipipraise mo siya dahil mabuti, nakakabuti. Nababaliktad na yung mga bagay na masama, nagiging mabuti na sa paningin ng tao, no. Yan, mababasa natin sa Isaiah chapter 5 verse 20. Ang pangsyam, ang increasing the use of drugs. Nandito na tayo, 2 Timothy 3 verse 3, yung ng drugs, di ba? Alam na natin yun, nangyayari yun. Number 10, na signs increasing of blasphemy, no? Nandito tayo, mga ngaral. Tapos mayroon magsasabi dyan na ganito, ganiri, no? Kukontrahin ang mga pangangaral, no? Sasabihin na, bakit nakakakain pa tayo dyan? No? Gaganyanin ka. Bakit? Makakakain ka ba dyan kung ikaw mag-a-attend dyan ng mga Bible study? Bakit? Nakakakain ka ba kung ikaw ay attend ng mga gawain? Yung ililihis ang gawain na para sa kanya, hindi naman araw-araw ginagawa yun. Ginagawa yun, isang bisis nga lang sa isang linggo, iniingi. Tapos hindi pa natin magawa. Ano kaya ang ini-expect mo? Pagdating, hindi yan katulad dito eh. Yung tayo ay, hindi tayo nag-attend ng meeting, tapos maghanap na lang tayo, halimbawa, may meeting mga anak natin, tapos maghanap na lang tayo ng source. Ano nga ba yun? Yung pinag-usapan, ano nga sabi? No? Sasabihin na lang natin, maghanap tayo ng mga paraan kung saan yun. Paano yun? Ang pagdating ng mahal na Yeshua, kung hindi ka interesado sa mga gawain na katulad ng pag-attend, ng fellowship, pagbabasa ng Bible, hindi ka mahilig
O ano ang ine-expect mo na mangyayari pagdating ng pagbabalik ng mahal na Mesiyas? Di po ba? Hindi yung pwede yung basta sige-sige na lang sa ayon sa iyong sinasabi. Alamin mo ang mga salita o magbasa ka. Magbasa ka sa Bible, sarili ka, magbasa ka. Pero mas maganda pa rin na inuutos kasi na yung makipag-fellowship ka, mag-attend ka ng church services, na kung saan pagliko mo, nandyan lang, sa harapan mo, mayroon na, ayaw mo pang pumasok. Andyan na yung word. Namimili ka pa ng kung anong pangalan. Namili ka pa ng kung anong nakikita mo na sabi na kung ano-ano pang doktrina. Nandyan na ang mga ministers nagbibigay ng salita ng mahal ni Yahweh. O, pakinggan natin sila sa mga sinasabi ng Biblia sapagkat sila ay nasanay. Sila ang may talino patungkol sa mga salita ni Yahweh. Pag-increase, sabi sa 11, ang pang-11 na sign, increasing of paganism. No? Sa 2 Timothy chapter 3 pa rin, 1-4, nabasa natin yon. Increasing despair. No? Yung mga bata ngayon, may mga nakikita natin kahit yung pandemic, ang daming nag-suicide. No? Daming nag-suicide. Kahit sa ibang bansa, lalo na sa Japan. Daming nag-suicide nung nag-pandemic. Pero alam nyo ba, yung mga nag-suicide, no? Yung kayo nagpaplano kayo mag-suicide, wag yung gagawin. Dahil alam nyo ba, na pag ikaw ay nag-suicide, diretso talaga yan sa impyerno. Ayon sa, ayon sa 22, basahin natin ang Revelation chapter, tignan natin. Shalom Aleichem, Hevenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Shalu Shalom Yerushalayim, Shalu Shalom Yerushalayim, Shalu Shalom Yerushalayim, Shalu Shalom Yerushalayim, Shalu Shalom